Alam po natin na napakalakas po talaga ng sandatahang lakas ng China. Pero bakit marami po tulad ko na hindi po naniniwala na hindi po magsisimula ng gera ang China, o kung magsimula man ng gera ang China ay talaga pong hindi po sila mananalo? Pakinggan po natin, panoorin po natin to. Mula po ito kay Mr. Good Vibes Shorts. Ang title po nito, Bakit Napapaligiran ng Kalaban ang China? Ang masaklap na katotohanan sa kabila ng kanilang lakas. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Habang pinapanood natin ang malapiratang pag-atake ng Chinese Coast Guard sa ating mga Philippine Coast Guard personnel sa Ayungin o Second Thomas Shoal, marahil ay naitatanong ninyo sa inyong mga sarili. Bukod sa Pilipinas, meron pa bang ibang bansa ang nakakabanggaan ng China pagdating sa usaping border dispute o agawan ng teritoryo? Ang sagot sa tanong na yan ay isang malaking oo. Dahil ayon sa datos, ang China ay mayroong naging 17 na territorial disputes sa kanyang mga kapitbahay. Grabe. Simula nang umusbong ito bilang superpower sa mundo. Kaya naman hindi nakapagtataka na sa kabila ng imaheng pinoproject ng China bilang isang maunlad, makapangyarihan at may impluwensyang bansa, ay napapaligiran ito ngayon ng mga kalaban na kanya-kanyang nagpapalakas ng puwersa militar at nagpapatibay ng alyansa sa isa't isa at sa Estados Unidos. Dahil sa pangambang lalamunin sila ng China ng buhay kapag hindi nila ito ginawa. Kaya sa video na ito ay himayin natin kung bakit masyadong agresibo ang China sa pagpapalawig ng kanilang teritoryo sa puntong dumarami ang kanyang mga kalaban kaysa mga kasangga. Ano-ano ang mga bansang nakikipagmatigasan sa China? At ano ang mahalagang papel ng Pilipinas upang maging hadlang sa mga ambisyon ng China sa Asia at sa buong mundo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Subscribe kayo kay Mr. Good Vibes. Ito po yan, no, ang aking pananaw po dyan. Siyempre nga po, malakas ng China talaga. Pero kahit gano'n ka kalakas, kung makukuyog ka naman, no, ng maraming bansa, ay talaga pong hindi ka talaga mananalo. Kahit nasa iyo ng pinakamalakas, kung ikaw talaga ay pagtutulungan ng lahat ng mga bansa na iyong mga kalaban, ay talagang hindi ka mananalo. Kasabay ng paglaki ng ekonomiya ng China at paglakas ng puwersa militar nito ay ang lalo nitong pagpapahayag ng kanyang ambisyon na maungusan ng Estados Unidos bilang pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang bansa sa mundo. At dahil nga sa ambisyong ito ay mas lalong dumarami ang mga nakakalaban ng China kumpara sa ilan lamang niyang mga allies tulad ng North Korea, Iran at Russia. At ang numero unong dahilan sa pagdami ng kanyang kagalit ay ang agresibo niyang pagpapalawig ng teritoryo sa mga lupain at katubigang nakapalibot sa China. Kaya kasi yung hirap sa China, lalo kay Xi Jinping, no, gahaman siya. No, lahat gusto niyang sakupin. Ganun nga po kasi po napakatindi po talaga ng inggit ni Xi Jinping o ng China sa US, no, na which is ang US po talaga ang pinakamalakas sa buong mundo. Na which is yun po ang gustong makuwang titulo talaga ng China na sila po ang maging, kumbaga sila po yung pinakamalakas, pero hindi po nila kayang gawin po talaga yun. No? Iba pa rin po talaga ang puwersa po talaga ng US. Kaya po sa ginagawa na to ng China ay talaga po dumadami ang kanilang mga kaaway. Maging ang South Korea na isa noon sa pinakamalaki nilang trade partner sa Asia ay nakikipag-alyansa na sa Japan sa kabila ng mapait nitong karanasan sa kamay ng mga Hapon noong World War II dahil sa nararamdaman nilang banta galing sa China. Kaya ayon sa mga eksperto, nasa maling hakbang di umano ang China dahil imbis na dumami ang allies nila sa kanilang pag-angat, ay mas lalo pang dumarami ang mga bansang nakakaalitan nito, lalo na sa larangan ng border o territorial disputes. Yun kasi ang yun kasi ang hirap, 'di ba, kung magiging sakim ka talaga, no. Unang-una dapat talaga ay maging positive, no, kung gusto mong umunlad ng iyong bansa, yung makipag-alyansa ka, no, makipagkaibigan ka sa iba't ibang bansa. Hindi yung aawayin mo. Kahit sino naman po talaga na nang away po talaga na bansa ay napagtulungan po talaga at hindi po talaga nanalo. Noong unang-una sa US na lang po talaga, sobrang lakas po talaga ng US. Ay hindi po talaga sila uubra. At lalo na po, no, hindi lang naman po US po ang makakalaban nila. Kumbaga, pinaka main character po dito talaga ang US, di ba? Kumbaga, yung mga ibang bansa po talaga na nakaalyado ng US na katulad po natin ay talaga po nakasuporta rin talaga sa US. Kaya po hindi na po talaga kaya po ng China na maungusan po talaga ang US. Kahit ano pa pong gawin nila kasi mas dumadami po ang kanilang kaaway kaysa po sa kanilang mga kakampi. Kaalitan ito, lalo na sa larangan ng border o territorial disputes, mapalupa man o karagatan.
Umpisahan natin sa conflict nila sa India na ayon sa isang Indian government official ay paraan ng China upang pigilin ang pag-usbong ng India sa rehiyon dahil nakikita nila ito bilang banta laban sa kanilang sariling ambisyon. Ang pag-unlad ng Indian economy maging ang paglakas ng puwersa militar nito ay maiging tinututukan ng China. Dahil tulad ng China, lumalawig rin ang impluwensya ng India sa Asia at sa mga bansa sa Indian Ocean. Lalo na't mas marami itong diplomatic partner sa Asia kaysa sa China. Yun talaga yung hindi na na iisip ng China, no. Syempre nga sila ang dumadami sa kanila kaaway. No, hindi po yun ng paraan eh. 'Di ba? Ang paraan talaga yung makipagkaibigan ka sa iba't ibang bansa para susuportahan kanila na lago ngayon ang iyong ekonomiya, ang iyong magiging trade partner ngayon yung mga bansang kasundo mo. Syempre pag hindi mo kasundo ang mga bansa na yan, hindi naman sila makikipag-partner sa iyo. So babagsak ka imbis na umulad ka, no? Ganun po 'yun eh, no? 'Yun ang hindi po iniisip ni Xi Jinping. Ocean. Lalo na't mas marami itong diplomatic partner sa Asia kaysa sa China. Tama. At ang kanilang girian sa India-China border ay patunay lamang na hindi magpapatalo ang dalawang malalaking bansang ito sa isa't isa. Sa katunayan, noong May 2020 hanggang January 2021, ilang beses naganap ang engkwentro ng mga sundalo ng dalawang panig na nag-umpisa sa isang rumble sa isang probinsya na malapit sa Tibet, India at Chinese border. Hanggang sa nauwi sa tagaan at saksakan na ikinasawi ng 20 Indian soldiers at 4 na Chinese na sundalo sa kabila ng walang baril na ginamit sa pagitan ng dalawang panig. Ang India-China border dispute ay nag-umpisa pa noong 1962 o halos 62 years na ang tagal na nahahati sa dalawang sections ang mga pinag-aagawang teritoryo. Una ay ang western sector na Aksai Chin. Dati itong bahagi ng Indian province na Jammu and Kashmir at kinlaim ng China na bahagi ng Xinjiang region. Grabe no, lahat na lang talaga inaangkin ng China. Pero nakikita na po natin ngayon talaga na palakas na po ng palakas po talaga ang India. Isipin nyo yung BrahMos na missile po natin, no, sa kanila po galing yun, sa kanila po natin binili yun, no, ng Pilipinas, sa pamumuno po ng ating Pangulong BBM, no. Kaya ayan po talaga yung India po ay hindi na po basta-basta po talaga ngayon, no. Kung noon po ay talaga pong malakas po talaga ang ang China, ngayon po talaga ay halos lahat po na nakakalaban po nilang bansa ay nagpapalakas na rin, no. Kaya po wala na pong nasisindak po talaga sa China. Isipin nyo, lahat na nga po, di ba, dyan sa West Philippine Sea ay sinindak nila, talaga pong winawater cannon nila, talaga pong pinoprovoke po ng China, pero po talaga pong pinapalagan po sila. Lalong-lalo na rin po yan ng India at ng Japan, marami pa po ng Vietnam, lahat po yan ay talaga pong hinaras po ng China, pero wala naman pong nangyaring gera. Isipin nyo, no, napakaliit po ng Taiwan, no? Malaki pa po ang ating Luzon pero hindi pa rin po nila magera-gera, no? Ganun po talaga kaya wag po tayong matatakot na baka magsimula po basta-basta ng gera ang China sa atin dito sa Pilipinas. Sinabi na rin po yan ni Commodore Browner na hindi po, no, na mananatili po ang kapayapaan po sa atin at hindi po mangyayari basta-basta po ang gera kasi po wala nga pong mananalo diyan sa gera. Either both side, kahit ano pa pong bansa yan, hindi po solusyon ang gera, pero hindi na po pwede talaga na mamayani po ang China kasi po lahat na po halos ng bansa ay nagtutulong-tulungan na po at nagpapalakas, nagsusuportahan para po umagainst po dito sa bansang China. Noong October 1962 ay nagkaroon ng bakbakan dito sa pagitan ng dalawang panig kung saan tinalo ng China ang India. At simula noon, ang China na ang nagkokontrol sa naturang lugar na bagamat karamihan ay pawang bakanting lupain lamang at walang nakatira. Ang isa namang bahagi ay sa eastern section sa Arunachal Pradesh region. Pangalan pa lang ng lugar ay walang dudang India na. Ngunit ayon sa China ay pagmamayari nila ang buong 90,000 square kilometers na lupain. Simula pa noon. Inukupan nila ito patapos matalo ng China ang India noong 1962 war hanggang ngayon, kaya lalong mainit ang dugo ng India sa China. Dahil dito, nagpatayo ang India ng mga infrastruktura, kalsada, paliparan at mga radar stations malapit sa mga disputed borders na ito na hindi kinatuwa ng China. Kaya hanggang ngayon ay nanatiling mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo sa mga lugar na ito dahil walang niisa kina Indian Prime Minister Modi at Chinese Prime Minister Xi Jinping ang handang umamin ng pagkatalo. Sa katunayan, ang mga sundalo ng dalawang panig maya-maya ay nagkakasuotan ng lakas sa naturang lugar sa pamamagitan ng mga bugbugan, batuhan at pasiklaban ng mga makabagong armas at gamit. Hindi na po talaga ang India po ngayon, lalo ngayon, no. Ang lakas na rin po talaga ng India. Matagal na rin po pala talagang conflict nila ng 60 years.
Isipin nyo, may conflict na sila. Kaya ito pong India po talaga, isa na rin po sa malakas po yan sa Asia. Real talk po yan. Ngunit ang pangalawang land dispute na kinakasagutan ng China ay baliwala ang mga maliliit na piraso ng isla o lupain na inaangkin ng China, katulad na lamang sa Ayungin Shoal at Spratly Islands. Dahil buong bansa mismo ang sinasabing illegal na inangkin o ginawang annex ng China noong 1951. Grabe, At ito ay ang bansang Tibet na kinukonsiderang independenteng bansa ng kanilang mga mamamayan bago pa mapasa kamay ng China. Bagamat hindi sang-ayon ng mga namumuno ng Tibet, lalo na ang spiritual leader nito, ang Dalai Lama, na namuno ng isang uprising noong 1959 laban sa China. Bagamat hindi ito naging matagumpay, kaya napilitang umalis sa Tibet ang pamunuan nito kasama ang Dalai Lama at lumipat sa India. Ngunit maging ang mga taong naiwan doon, bagamat takot magsalita kapag tinanong, ay naniniwala ang Tibet ay isang bansa at hindi bahagi ng China. Isipin nyo, di ba, yan may yung Tibet. Talagang ayaw nila ng pamamalakad ng China. No, isipin nyo noong araw pa ganyan na. Ibig sabihin, wala pong magandang idinudulot po ang pamumuno ng China talaga. No? Lalo po ngayon si Xi Jinping, talaga pong wala ka pong makikitang sa kanya. Puro po pansarili lang nila ang kanilang isinusulong, no? Talaga pong mapanakop po talaga sila. Wala po silang iginanggalang kahit po yung UNCLOS, ang ating pong Arbitral Award po noong 2016 na napanalunan po natin ay hindi rin nila nire-respeto. Paano pa po kaya yung iba pong bansa na kalaban nila, no? Hindi rin po nila ire-respeto yung mga batas na yan, lalo na po ang international law. Kaya po talaga itong China po talaga ay halos wala na po talagang kakampi. Kaya po kung talagang magsisimula po ng gera itong China ay makukubkub po talaga sila. Matatapos na po talaga yung kahibangan po nila kapag po sila ay nagsimula ng gera. Kasi po talagang pagtutulungan po sila ng lahat ng bansa sa mundo. Kasi iilan na nga lang po lang ang kanilang mga kakampi, no? North Korea lang, Iran at Russia, whatever, no? Yun lang po. Pero alam natin na malakas din po yung mga yan. Pero po pagdating po ng gera at nagtulong-tulong na po ang allied nation, alam na po natin na kahihinatnan ng China. Ang mahigpit na pamamalakad ng China sa Tibet at ang kawalan ng kalayaan ng mga mamamayan nito ay mariing kinukundina ng mga Western countries, lalo na ng US. Dahil sa pamumuno ng China, nawalan di umalo ng karapatan ng mga tao sa Tibet. At ang masaklap, ang sino mang religious leader o maging sino mang Tibetan na nagsasalita laban sa China ay bigla na lamang di umanong maglalaho. At hindi pa nakontento roon ng China dahil ang mga lugar sa Tibet ay dahan-dahan nilang pinapalitan ng mga Chinese na pangalan. At dahil may ibang bahagi ng Tibet na sinasabi namang bahagi ng Nepal, hindi may iwasang may border dispute rin ng China sa Nepal. Ayon sa Nepal, na walang basihan ng tuluyang pag-annex ng China sa Tibet. Bilang ganti, ina-annex ng China ang isang lugar sa Nepal na Rui Village at kinlaim na bahagi ito ng Tibet, kaya bahagi na rin ito ng China sa ngayon. Grabe, no, halos lahat na lang po ng bansa talaga ay talaga pong inaangkin ng China. No, kaya talagang hindi po talaga kaaya-aya ang ginagawa ng China. Dapat po talaga ito, pagdating po talaga ng panahon ay makarma. Yun na nga po ang magiging karma po nila yung pagbagsak po ng rehimeng Xi Jinping malamang. Pag sila po ay nagsimula po ng gera. Hindi po talaga mananalo ang China. Real talk po yan. Sa dami po ng allied nation na magkakakampi. No, kahit po napakalakas po ng China ng kanilang Navy, no, Navy yung sanatahang nila, dagat nila, hindi pa rin po talaga sila mananalo kasi makukuyog po talaga sila. Bukod pa rin sa mga balitang patuloy na pagpasok ng China sa ibang mga probinsya ng Nepal na malapit sa Tibet. Isang bansa pa sa Eastern Himalayas na maiduaan sa China ay ang Bhutan. Yan ay dahil 6 na bahagi sa 500-kilometer border nito sa China ay inaangkin din ng China. At dahil walang laban ang Bhutan sa lakas ng militar ng China, nakahanap ito ng kakampi mula sa bansang India. Kaya pinapayagan ito ngayon ng Indian military na magtayo ng kampo sa loob ng Bhutan, lalo na sa rehiyon ng Doklam, kung saan pinakamainit ang tensyon. Siyempre magkakapikampihan talaga yung kaaway ng China daw. Isipin niyo yan, di ba? Magsusuportahan yan, walang mahina, di ba? Talagang magsusuportahan yan. Ganun po eh. Diba, kung sino po yung kakampi mo, yun po ang tutulong sa'yo. Ganun talaga. Isipin nyo yung China, wala naman po talagang matinding kakampi ang China talaga. Kasi po, may sarili-sariling battle po yung mga yan, lalo po ang Russia. No, meron pa po silang gera ngayon. Kaya kung sakali magdedeklara po talaga ng gera, ang China ay hindi po basta-basta pwedeng tumulong din ng Russia kasi may sarili po silang gerang inaatupag. Bagsak pa rin po ang ekonomiya rin ng Russia at ng Ukraine. Siyempre, na-explain ko na po yan sa mga nakaraang reaction video ko. No? Kasi po, pag nagsimula po talaga ng gera, ang dalawang bansa po na yan ay babagsak po talaga ang ekonomiya. Ganun po yun. Mapipris po lahat ang account nila. Kaya hindi po basta-basta rin po talaga ang magsimula ng gera.
Sa katunayan, nakailang beses na ring muntikan ng magkaputukan sa pagitan ng Chinese at Indian forces dahil sa pagpasok ng mga Chinese personnel sa isang kampo ng Indian military sa loob ng Bhutan. Maraming pagpupulong na ang kinundak simula noong 1980s sa pagitan ng tatlong bansa kasama ang India. Subalit walang ni isa ang handang bumigay kaya wala pa ring resolusyon sa isyong ito hanggang ngayon. At hindi pa rin nagtatapos ang kinakasangkutang border dispute ng China dahil sa bandang ibaba naman ng bansa ay ramdam ang agresibong expansionism policy ng China. Sipin niya, no, balik lang tayo dun sa issue ng Bhutan saka ng India saka ng China. Walang sa kanila, walang nagbaba. Kumbaga talaga pong sila naglalaban po talaga sa. Isipin niyo, no, sobrang hina po ng Bhutan. No, at ang India naman po ay hindi pa rin po ganoon kalakas, no. Malakas na po pero hindi po maikukumpara pa rin sa China. Pero pumapalag po talaga sila. Kaya wag po tayong matatakot, no, tayo po mga Pilipino na baka bilang gerahin tayo ng China. Kasi po marami pong lahat po yung mga nakalaban po ng India na talaga pong pumapalag. Tayo nga po ay naka-maximum tolerance, di ba? Hindi po tayo lumalaban ng pisikalan. Pero isipin nyo yung mga lumalaban ng pisikalan na yan, tulad ng Bhutan na yan at ng India. May gera bang nagsimula? Wala. Hanggang ngayon, kahit po ang Taiwan, ba't hindi po ang hidwaan na yan ng Taiwan at ng China, wala pong nagiging gera hanggang ngayon. Isipin niya po, puro tension lang, ganun lang, paninindak lang, simulation lang ang laging ginagawa po ng China. Pero hindi po sila makapagsimula ng gera. Kasi alam nyo lang nga pong kasasapitin, no? Bagsak na po talaga ang ekonomiya ng China ngayon, hindi na po nila hahayaan pang bumagsak palalo ang kanilang ekonomiya. Isipin nyo, ang Taiwan po kasi ang pinakamatinding source po ng mga microchip, no? Pag tinanggalan nila ng supply ang China ng mga microchip, talaga pong babagsak po ang ekonomiya ng China. Yun po ang pinakamalaking bentahe o malaking armas ng Taiwan laban sa China. Kasi po nasa kanila po talaga ang manufacturing ng mga malalaking pinaka ginagamit po natin na microchip sa buong mundo. Laptop, computers, lahat po yan, lahat po ng microchip. 90% po talaga ay nanggagaling po sa Taiwan. Kaya hindi po basta-basta gegerahin talaga kahit anong pa pong gawin ng China ang Taiwan. Ganun po ang alas po talaga ng Taiwan. Sa mga bansang Laos at Myanmar. Sa kaso ng Laos, inaangkin ng China ang malaking bahagi ng bansa dahil ayon sa kasaysayan, sakop raw ito ng China simula pa noong Yuan Dynasty. Wala namang direktang kumprontasyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa katunayan, ay medyo tumahimik ang issue nito mga nakaraang taon at ayon sa mga international experts, maaaring nakipagkasundo ang Laos sa China kapalit ang hindi malamang pabor. Ang Myanmar naman sa kabilang banda ay nagbigay ng pahayag na ginugulo at pinanghihimasukan di umano ng China ang 2,185 kilometers na border ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagkupkop ng mga terror groups na may balak laban sa gobyerno ng Myanmar. Isang mabigat na akusasyon ayon sa mga international experts na maaaring magdulot ng gulo sa dalawang panig. Isipin nyo, no, lahat na lang po talaga ng bansa ay gustong sakupin ng China. Parang iniisip po ng China, no, na sila lang ang may karapatan sa buong mundo. No, kung maaari nga po, baka pati US sakupin na rin ng China, sabi nila kanila rin no. Ganun po kaganid po talaga ang China. Nang dahil po sa ginagawa po nila na yan ay pagdating po ng finals po talaga ay talaga pong sila po ang matatalo dyan. Kasi wala po silang kakampi. Baka kahit po yung mga kakampi po nila na North Korea at Russia at ng Iran, baka pagdating po ng huli at nalaman na talaga pong nakuyog na po yung China, baka hindi rin sila tulungan ng mga bansang yan. Isipin nyo, no? Ang kasamaan po talaga po ay hindi po talaga nagtatagumpay yan sa bandang huli. Tandaan nyo yan, meron po tayong Diyos, manalig po tayo sa Diyos. Hindi po magtatagumpay ang kasamaan. Anumang oras. At syempre, andyan rin yung pamilyar sa atin ng mga border disputes ng China sa South China Sea kontra Pilipinas, maging sa Vietnam, Taiwan, Japan, Indonesia, Malaysia at Brunei. Ito ay base sa claim ng China na bahagi ng kanilang bansa ang mga isla na pasok sa South China Sea, kahit na di hamak na malalapit ito sa mga nabanggit na bansa kaysa sa China mismo. Tama. Na ayon sa international law ay pasok naman sa special economic zones ng mga nasabing bansa. Subalit base sa kanilang imaginary 9-dash line ay ayaw i-honor ng People's Republic of China. Sa katunayan ay pinatayuan na nila ng mga struktura ang maraming isla sa disputed territories na ito. Grabe nung kapal ng mukha talaga ng China, no?
Isipin nyo, hindi, actually hindi na nga 9 dash line, 10 dash line na yan kasi sinama na nila yung Taiwan kaya naging 10 dash line. Kanila daw talaga lahat yan sa West Philippine Sea. Isipin nyo, no, ang layo sa EEZ nila yun eh. Yung kahit yung sa atin, di ba? Yung ano natin, sa EEZ natin, atin po yun, hindi sa kanila. Paano magiging China? Tingnan nyo na lang yung mapa, ang layo ng China dito sa atin sa Pilipinas. Tapos, di ba, inaangkin po nila yung Bao de Masinloc at yung ano dyan. Grabe yung sa parte po ng West Philippine Sea at dyan po sa malapit po dyan sa ano sa doon sa yung barko, di ba, na ano sa Sierra Madre. Grabe tong China talaga. Maging ang mga mangingisda nila ay walang habas na pumapasok sa mga areas na ito sa kabila ng pagtutol ng mga bansa tulad ng Pilipinas at Japan, Vietnam at Indonesia. Isang patunay pa ng kanilang pagiging matigas ay ang walang pakialam ng China sa kabila ng panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016. Ganon din ang conflict ng China at Vietnam sa Paracel Islands na inagaw di umano nila sa Vietnam noong 1974 maging ang ibang bahagi ng Spratly Islands. Ngunit ayon sa 1982 United Nations Concentration on the Law of the Sea, ay bahagi naman pala ito ng Vietnam. Pero ayon sa China, sa kanila ito dahil bahagi ito ng South China Sea. Isipin nyo, no, lahat na lang po ng illegal, lahat na lang po ng batas na talaga pong batas, no, na ano hindi po nire-respeto ng China. Isipin nyo yun, no. Paanong mangyayaring sa'yo yung isang bagay kung hindi naman sa'yo in-award? Diba? Ang napanalunan ng Pilipinas yun eh, diba? Noong 2016 sa Arbitral Award. Atin yun. Kahit yung sa Vietnam, diba? Kanila rin daw yun. Isipin nyo. Tapos inaangkin ng China. Diba? Mismong ano na yun eh, diba? Talagang legit na legit po, no? Hindi lang hearsay. Hindi lang basta sinabi. Tulad ng ginagawa na to ng China na sinabi lang nila na kanila yun. Pero wala silang proof, no? Walang batas na pinagdaanan niyan, walang international law na pinanggalingan. Pero yung sa atin po, no, talaga pong atin talaga yun. At yung sa iba pa pong bansa, no, kanila yun. Pero ang China po talaga ay napakagahaman po talaga. Lahat na lang po ay gusto po nilang angkinin. Ganun po sila talaga kabaliw. Ayon sa China, basta ang isang isla o grupo ng mga isla ay nasa South China Sea at pasok sa 9 dash line sa makatuwid, ito ay bahagi ng China. Sa katunayan, sa gitna ng tensyon ay pinalubog ng Chinese Navy ang isang Vietnamese fishing vessel na nangingisda lamang sa lugar kung saan umusbong ang malakihang protesta sa kabuuan ng Vietnam at nagudyok sa kanilang maghain ng kaso sa UN. Sipin nyo, di ba, nangingisda lang pinalubog ng China. Nasaan ang puso ng China? Isipin nyo yan, no? Sobra na po talaga ang China. Hindi lang po makatao po itong ginagawa nun. Isipin nyo, no, hindi lang po tayong Pilipino o Pilipinas ang nakakaranas po ng pangharas dyan sa West Philippines. Lahat po halos po ng mga lugar po na sinasabi po nilang kanilang teritoryo rin o kanila sa China ay talaga pong ginagawa din po nila ng hindi maganda. No, kaya po talaga dapat po talaga itong China po talaga pagdating po ng araw ay talaga pong makarma at talaga pong mapabagsak na po talaga ang rehimeng Xi Jinping kasi po wala naman po talagang magandang idinudulot po yan, no, kasi po sakim po talaga sila sa kapangyarihan at gusto po nilang sakupin po lahat ng teritoryo na kahit hindi naman po talaga sa kanila. Sa kabila nito, hindi natinag ang Vietnam at nagpatayo rin ng struktura at airport sa isa sa mga isla sa Spratlys bilang pantapat sa presensya ng mga Chinese Coast Guard boats at mga hingisda sa naturang lugar. Dahil hindi umalma ang China sa ginawa ng Vietnam na ito, marami ang nagsasabi na mas prioridad raw ng China ngayon ang Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Isipin nyo kasi, no, alam nyo naman natin na hindi po basta-bastang bansa rin talaga ang Vietnam. Alam na po natin yan. Yung Vietnam War, although hindi po talaga sila nanalo nung panahon na yon, pero talaga po ang Vietnam po talaga ay masasabi po nating pumapalag na bansa. No, kaya po hindi rin siguro nag-react itong China, no. Talagang alam po nila kasi na ang Vietnam po talaga ay papalag. Isipin niyo nagtayo na rin yung Vietnam, 'di ba? Ng mga ano nila doon. Na tulad ng ginagawa po ng ng China. Nagpatayo na rin sila dyan. Pantapat po nila sa China. Hindi nag-react yung China. Kaya po ngayon, nagko-concentrate po ngayon ang China sa atin. Kasi po, alam po natin
alam po ng China na hindi po tayo papalag ng pisikalan. Ganun po yun eh. Yun po pupunta o magpo-focus po yung China sa mga bansang alam nilang hindi papalag ng pisikalan sa kanila. Alam po kasi nila yung Vietnam talaga. May history na po ang Vietnam na hindi po basta-bastang bansa yan. Lalo pagdating sa gera. Real talk po yan, no? Tayo po kasi ay naka-maximum tolerance. Yun po talagang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya suportahan na lang po natin ating Pangulo. Meron po tayong diskarte ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Doon po tayo sa legal, sa international law. Maganda rin po yun kung tutuusin, pero lahat naman po tayo ay naiinis na rin dahil talaga pong napapahamak na po at nasasaktan na po ang ating mga kasundaluhan. Pero wala po tayong magagawa. Mas maganda na rin po siguro yun na talaga pong sundin na lang po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po talaga pong siya po ang nakakaalam niyan at ang ating gobyerno kung ano pong magandang diskarte para lumaban po dyan sa Goliath na yan. Tayo po ay David, no? Ang China po ay Goliath. Real talk po yan. Hindi po talaga tayo mananalo talaga sa China kung magkakaroon po talaga ng gera. Isipin nyo, wala po tayo sa kalingkingan po talaga sa lakas ng datahang lakas ng China. Real talk po yan. Kaya ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ay nag-iisip. Siya po ang Pangulong nag-iisip, hindi po basta-basta nagdidesisyon ng basta-basta na hindi po pinag-isipan. Kasi po isang desisyong mali lang po talaga, pwede po talaga tayong lahat ay mapahamak. Dahil mas malapit ito sa Pilipinas at alam ng China ang kahalagahan ng mga islang ito sa kanilang ambisyong palawigin ng impluensya hanggang Pacific Ocean. At dahil sa mahalagang papel ng Pilipinas sa kanilang ambisyon laban sa Taiwan, maging ang malapit na relasyon ito sa Estados Unidos. Simula 2013 naman, madalas na nakikita ang isang Chinese warship na nakadaong sa karagatan na may 120 kilometers lamang mula sa Sarawak, Malaysia, kaya naalarma ang Malaysian authorities. Taong 2019, pinatawag ng Malaysian government ang Chinese ambassador sa Kuala Lumpur matapos may pumasok na 16 na Chinese fighter jets sa airspace ng Sarawak, Malaysia. Noong 2020, ilang Chinese militia vessels naman ang binuntutan ng isang Malaysian drill ship na nagkoconduct ng oil exploration mission sa mga karagatan na malapit sa Spratlys. Nang ayaw lubayan ng Chinese ships ang barko ng Malaysia, nireport nila ito. Kaya biglang dumating ang dalawang barko mula Australia at US na pumasok rin sa Spratlys at dito lamang kumalas ang mga Chinese militia ships. Bukod sa Malaysia at Vietnam, may kanya-kanya ring claims ang Isipin nyo natakot, no? Natakot sila nagtawag ng resback yung Malaysia eh, no? Ganun po talaga. Isipin nyo, di ba? Yan ang tinatawag na allied nation, no? Magkakakamping bansa. Ganun po yung kahalagahan yan. No, hindi po kawalan po ang paghingi po ng tulong. Tulad din po natin, no. Tayo po ay allied nation po natin lahat ng mga bansang 'yan, no. Talaga pong tinutulungan po tayo at nakasuporta. Lalong-lalo na po ang US. 'Di ba? Hindi po tayo pababayaan ng US kasi may kasunduan po talaga 'yan. No, talaga pong hindi po kawalan na humingi ng tulong kasi po malakas po talaga ang China. Real talk po 'yan. Kaya nga po 'yun yung sinabi, 'di ba, na nagtawag ng reinforcement ang Malaysia, doon na tumigil yung China. Alam ko kasi talaga na ang kahinatnan po nila, no, pag naghanap na po ng resback ang allied nations. Ships ang barko ng Malaysia. Nireport nila ito. Kaya biglang dumating ang dalawang barko mula Australia at US na pumasok rin sa Spratlys at dito lamang kumalas ang mga Chinese militia ships. Bukod sa Malaysia at Vietnam, may kanya-kanya ring claims ang Indonesia at Brunei sa ibang isla sa South China Sea na inaangkin ng China. Bagamat mas tahimik ang dalawang bansa sa isyong ito sa ngayon, ngunit sa tuloy na pagiging agresibo ng China at pagpapakita ng puwersa nito mga nakaraang taon, ay di malayong papasok na rin ang dalawang bansa sa eksena. Maging ang Japan na may malakas ng puwersa militar ay hindi nakaligtas sa isang border dispute kontra China. Dahil sa nakita nilang oil reserves noong 1970s, nagka-interes ang China sa Senkaku, Daiyayu at Yaotutai Islands na matagal nang kontrolado ng Japan. Makailang beses nang may pumasok na Chinese Coast Guard at fishing vessels sa mga naturang isla na lubos na ikinagalit ng Japan. Kaya ngayon ay lalong nagpapalakas ang Japan ng kanilang military forces at nag-install pa nga ng mga missile launching sites sa mga islang malalapit sa naturang disputed islands. Nako, hindi po basta-basta ang Japan po talaga, no, lalo po ngayon. Isipin nyo yan, ganyan po kalakas na rin po ang Japan. Talaga pong papalagan ganyan at unang-una sila po talaga yung pinapasok ng China. No, teritoryo po talaga nila yan sa Senkaku Island. Sila po, yung China po ang pumapasok sa kanila. Talaga pong pagtatanggol po ng teritoryo nila. Ganoon lang po yun eh, no. Isipin nyo, no, wala naman talagang karapatan ng China dun sa Senkaku Island. Pero, isipin nyo pangalan pa lang, no, Senkaku Island.
Japanese na Japanese yung pangalan. Tapos aangkinin ng China. Lahat na lang po talaga ay talagang gustong angkinin ng China talaga. Sobrang ganid po talaga ng gobyerno ng Xi Jinping talaga. Nag-install pa nga ng mga missile launching sites sa mga islang malalapit sa naturang disputed islands bilang warning sa China na hindi sila nagbibiro at handa silang ipagtanggol ang mga teritoryong gustong angkinin ng China. Tama. Pinagtibay rin ng Japan ang kanilang alyansa sa Estados Unidos maging sa South Korea na dating may lamat ang kanilang relasyon. Ngunit binaon sa limot ng South Korea ang mga kasalanang nagawa sa kanila ng Japan noong World War II dahil sa banta ng China at North Korea sa rehiyon. Hindi lang sa teritoryo nagkakaroon ng kalaban ng China sa paligid niya. Dahil sa pang-iispiya ay nagkaroon rin ng tensyon ngayon ang relasyon nito sa Australia dahil sa pagkakabuking ng presensya ng maraming Chinese spies na nag-ooperate sa loob ng Australia. Hayop talaga tong China, no? Lahat na lang talaga. Kaya ito mga kababayan ko, kung kayo may mga TikTok account kayo, hindi man nyo nararamdaman, no? Hindi man nyo nararamdaman na nai-spyan na po tayo. Pero yun po yun talaga. Kaya marami pong bansa ang nag-ban na po talaga sa TikTok. Kasi po ang TikTok po, ang may-ari po niyan ay China. Ginagawa po nila ang TikTok na kunwari ay entertainment, no, na lilibang po tayo dyan. Pero hindi niya po alam lahat po ng halos ng communication dyan, lahat po ng mga privacy dyan ay talaga pong pinapasok na po talaga ng China. Kaya nga po yung mga iba po nating mga hindi naman po dapat malaman ng China ay nalalaman po nila through TikTok. Yun po, spy po yun tawag doon, no. Talaga pong nakasuhan na po talaga yung kumpanyang nagmamay-ari ng TikTok, yung ByteDance. Kung alam niyo po, i-search niyo na lang po yan. Ay nako po, alam ko po nalilibang po kayo sa TikTok, pero darating po ang panahon talaga na pagsisisihan niyo na nag-install po kayo ng TikTok. Kaya habang maaga pa po ay i-uninstall nyo na, lalong-lalo na po ang inyong mga anak na mga minor de edad ay nagti-TikTok, hindi nyo alam po ay nire-record na po ng TikTok ang inyong mga camera. Hindi nyo alam, yung iba lalo po yung mga kababaihan po natin na sumasayaw ng sexy dyan sa TikTok ay hindi nyo alam ay nire-record na po kayo kahit na yung live, hindi nyo pa nila live yung record nyo na pindot ay talaga pong nire-record na po yan ng China. Kaya po napakadelikado po ng TikTok, kaya marami na pong bansa ang talaga pong nag-ban po dyan sa TikTok. Dahil dito, nakikita ng Australia ang pagiging banta ng China sa kanilang seguridad. Kaya nagpapalakas ito ngayon ng kanilang puwersa militar sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong kagamitan mula EU at US. At sa lalo nitong pagpapatibay ng alyansa sa India. Kagaya ng nabanggit ko kanina, umabot na sa 17 territorial disputes ang kinasangkutan ng China. Napansin ko lang noon, grabe yung India, no, ngayon. Isipin nyo, Australia nakipag sa India, yung Bhutan, halos lahat tayo rin, di ba? Isipin nyo, talagang, ngayon po talaga ay malakas talaga ang India. Ganun po yun, isipin nyo, lahat talaga halos nakipag-alyansya sa India. Isa na rin po talaga ang India sa malakas po sa Asia talaga. Real talk po yan. Bagamat nauwi sa magandang usapan ng iba, kagaya na lamang ng mga border disputes sa pagitan ng China at mga bansang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, North Korea, Pakistan, Tajikistan at maging ng Russia. At syempre, andyan yung alam nating lahat, ang kagustuhan nilang mabawi ang Taiwan na ayon sa kanila ay isang probinsya ng China na humiwalay lamang at nararapat na may balik sa mainland China. Hindi nila makakaya ang Taiwan basta-basta, no? Isipin nyo, malaki pa po ang ating Luzon sa bansang Taiwan, pero hindi nila masakop-sakop. Alam nyo na po, sinabi ko na kanina, no, dahil po doon sa microchip. Babagsak po talaga ang China. Actually, lahat po ng bansa sa buong mundo. Kasi po 90% po talaga ang nagsusupply po ng microchip po ay ang Taiwan. Sila po talaga may pinakamalaking factory po ng microchip. Lahat po ng ginagamit po nating device na may microchip, 90% po ay nanggagaling po sa Taiwan. Kaya po hindi po pwedeng bumagsak po talaga ang Taiwan. Pag bumagsak po ang Taiwan, mapiprease po lahat tayo. Lahat po ng ginagamit po nating device po talaga mawawalan po ng supply talaga ng microchip. Kaya napakatindi ng Taiwan at talaga pong dinidepensahan po at tinutulungan po talaga ang Taiwan po ng lahat po halos na bansa, lalo na rin po ng US. Dahil din po doon sa microchip. Sila po talaga yung pinaka main source po talaga nun. Higit sa lahat, ang kasalukuyang tensyon ng China at Pilipinas sa South China Sea na ayon sa media ng China ay nagpapanggap lamang daw na biktima ang Pilipinas upang kaawaan at makakuha ng simpatsya mula sa ibang bansa. Grabe kayo ang fake news, China. Nako, hindi naman ganun eh. Hindi nagpapaawa ang Pilipinas. Talagang kinakawawa nyo ang Pilipinas.
Isipin nyo mga mangingisda namin, kinukuha nyo yung mga isda, binibigyan nyo ng mga noodles na may expired na. Nasaan ang freedom ng ano doon? Freedom to navigate dyan sa West Philippine Sea. Nawala na po ng saysay yun. Isipin nyo, no, ating mga mangingisda, yun lang po ang kanilang ikinabubuhay. Yun lang po ang alam nilang hanap buhay. Kumbaga tinanggalan nyo pa ng karapatan. Lahat na lang po pati po dyan sa Baho de Masinloc, dyan po sa BRP Sierra Madre, talaga po nagkaroon na po ng tension. Kaya ang masasabi po natin dito sa China po, sila po talaga ang fake news po talaga. No? Tayo po ay legit. Tayo po talagang hinaharas po talaga ng China at tayo po ay hindi po tayo ang nagpo-provoke sa kanila. Ngunit para sa ating mga Pinoy, pinaglalaban lamang natin ang nararapat na sa atin at ang ginagawa ng China ay literal na pambubuli lamang. Tama. At para sa Estados Unidos na hindi makapapayag sa paglawig ng impluensya ng China sa buong mundo, ang Pilipinas ay isang mahalagang alay na bahagi ng tinatawag nilang First Island Chain, isang grupo ng mga isla mula Japan, pababa ng Pilipinas at Malaysia na nagsisilbing balakid sa China upang makapaglayag ng malaya ang malakas nilang navy palabas ng Pacific Ocean. Patuloy lamang dito ay ang interes nilang magamit ang mga paliparan at daungan sa ilang lugar sa Pilipinas na magiging mahalaga sa oras ng digmaan laban sa China at sa oras na sinilakay ng China ang Taiwan. Kaya ayon sa mga international experts, ang Pilipinas at ang relasyon nito sa US ay magiging napakalaking tinik sa China sa mga plano nito, kaya mainit ang dugo sa atin ng China. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagpapalawig ng China ng kanilang teritoryo at patuloy na pananagasa sa mas maliliit at mas mahihinang bansa, gayong napakalawak na ng kanilang nasasakupang lupain? Simple lang ang kasagutan: politika at kasarinlan ng kanilang gobyerno. Ayon sa mga eksperto, sa kabila ng pinapakita ng China na pagiging isang economic at military superpower, ay napakaraming internal problems na nagdudulot ng pagkakadismaya at pagkagalit ng kanilang mga mamamayan. Andyan yung real estate at economic crisis, maging food at water crisis ay nakakadagdag pa sa pagiging dismayado ng marami sa kanilang mga citizens. Saka ano yung China, 'di ba? Lumulubog na po ang China ngayon. Grabe na po yung mga pagguho sa China at yung baha. No, kaya talagang sumasakop na po ang talagang China. No, kailangan po, nagmamadali na po talaga sila eh. Ang China talaga na manakop na manakop. Kasi alam po nila yung bansa po nila ay dati po ang panahon na lulubog na po talaga. Ganun po. Alam niyo po kaya naman po nabanggit yung ano eh, 'di ba? Nagawa yung salitang made in China. Ibig sabihin po noon ay hindi po pulido ang pagkakagawa. Minadali, no? Quantity over quality. Ganun po, no? Kaya po ang bansang China po talaga ngayon po ay nasa matinding krisis po talaga. Hindi lang po sa kanilang lugar, kundi po sa kanilang ekonomiya. Bagsak po talaga. At para ma-divert ang atensyon ng taong bayan sa pagiging diskontento nito sa kanilang sitwasyon at imbis na magreklamo ay makipagkaisa na lamang ito laban sa mga external forces na kinakalaban di umano ng China sa pamamagitan ng kanilang mga propaganda na nilalabag ng ibang bansa ang karapatan ng China sa pagpasok nito sa mga lugar na pagmamayari nila base sa kanilang kasaysayan at mapa. Sa makatwid, paraan di umano ito ng CCP o Chinese Communist Party ayon sa mga eksperto na panatilihin na ilihis ang atensyon ng Chinese public sa totoong mga problema sa loob ng China. Isipin nyo, no, yun po ang talagang ginagawa ng China. Kahit po yung mismong mga mamamayan po nila ay niloloko nila. Yang CCP, niloloko ang kanilang mga mamamayan sa China. Kaya kawawa po talaga yung mga ordinaryong mamamayan din ng China. No, galit po tayo sa China, no, pero hindi po talaga lahat ay masama. Yung gobyerno lang po talaga. Yan po talaga ang nagpapahirap din sa kanilang mga mamamayan. Niloloko sila, naglalabas ng black propaganda na ganun daw, ang China daw yung inaapi, pinagtutulungan. Kaya syempre mabubulag ngayon ang ating mga ang kanilang mga mamamayan na isipin na lang po nila na suportahan po na lang ang kanilang gobyerno na lumaban sa mga ibang bansa. Kaya hindi po nila talaga alam na ang bansa po nila, ang kanilang gobyerno ang gumagawa po ng masama. Lalo-lalo na po sa West Philippine Sea. No, kawawa po talaga ang mga mamamayan dyan sa China, mga ordinaryong mamamayan. Kaya hindi di umano nakapagtataka na lalong binibigyang diin ng China ngayon ang kanilang pagbawi sa Taiwan. Umaasa silang sa pamamagitan nito ay mangibabaw ang nasyonalismo ng mga Chinese at matabunan ng mga isyo ng kanilang lipunan. Isa pang nakikitang rason ng mga international observers ay ang kanilang paghahanap ng karagdagang resources tulad ng langis, natural energy at pagkain
na makikita sa mayamang karagatan ng South China Sea. Tama. Yun nga lang, sa prosesong ito ay napapaligiran na ngayon ng China ng mga kalaban na bagamat mas maliliit at mas mahihina kumpara sa kanilang puwersa militar. Kapag nagkaisa at nagsama-sama ay magiging mas malakas na kalaban sa oras ng malakihang digmaan. Yun yung sinasabi ko kanina nung intro pa lang, di ba? Na kahit gaano ka kalakas na bansa, kung wala ka namang kakampi at lahat ay kaaway mo, pag pinagtulungan ka ng lahat na yan, kahit gaano pa kahihina yung mga yan, magiging solid force yan, talagang matatalo ka. David and Goliath, alam nyo na yun nangyayari doon kay David and Goliath, di ba? Pag nagsama-sama po ang mga bansang allied nation laban sa China, babagsak ang rehimeng Xi Jinping. Real talk po yan. Kaya nga po ngayon po, no, ayan, no, nakikita nyo, no, alyansa na po talaga yan. Hindi lang po yung mga bansa na yan, halos lahat pa po ng ibang bansa ay nagsasama-sama na po at nagsusuportahan. Kasama na rin po tayo dyan, Pilipinas. Kaya po itong China po talaga, darating po talaga ang panahon ay talaga po matatapos po ang kanilang kahibangan. Lalong-lalo na sa tulong ng US at mga demokratikong bansa sa Europa. Tama. Kaya marami ang naniniwala na sa kabila ng kanyang malakas na militar, hindi basta-basta papasok ng giyera ang China. Yes. Dahil bukod sa wala itong karanasan sa digmaan, ay hindi lang isa, kundi maraming bansa ang kanilang mga kalaban. Ayun lang po, no, palakpakan po natin si Mr. Good Vibe Shorts. Napakaganda po ng kanyang dokumentaryo na tutungkol po sa issue ng China at dyan sa West Philippine Sea at sa lahat po ng nakapalibot dyan, no. Kayo po, ano pong komento nyo dito po sa ating napanood? Napakahusay po talaga. Ilalagay ko po sa description ng link ng video ni Mr. Good Vibe Shorts para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. Paramihin pa po natin ang kanyang subscriber. Malapit na po siya mag 1 million subscribers, no. Nasa 895k subscribers na po siya. Mag-subscribe po kayo at dahil napakaganda po talaga ng kanyang content. At huwag yun po sanang kanilimutan na mag-subscribe po sa akin channel para ma-update din po kayo kapag po naglalabas din po ako ng ganitong mga reaction video. Road to 100k subscribers na rin po tayo, no. Please support, subscribe, like this video and share this video. Maraming salamat po till next time. God bless and peace out. Bye.